Tayo po ay tumayo sa ating kalagitnaan at i-ready na po natin ang ating pong mga sarili sa ating pong gagawing opising. Bago po tayo mag-start ngayong sa ating pong sama-samang pananalangin, handugan po muna natin ng awitin po ng ating pong Panginoon. Makisabay po kayo at ang awitin po ito ay gawin po natin isang panalangin sa ating pong mga buhay. Waking up early na cool down, reading and praying to you alone, worshiping you before your throne, seeking your face, telling your presence to grow, just to please you is my desire, to offer an aroma of praise you inside. And though there were times I am faithful to you, oh Lord, remember that I love you. Still my desire is to please you. Sa isa po at ito po ang naisin ng ating puso. Is my desire to offer an aroma of praise you inspire. Though there were times I am faithful to you, oh Lord, remember that I love you. Still my desire is to please you. Yes, Lord, tunay nga po na ito po ang nais namin sa amin pong mga puso. Ang alayan ka po ng pagtaas ng papuri at pagsamba. Ito ang iwin niyo po sa amin pong mga buhay, Lord God. At pinagbigay po kay Mayor Joni. Ito po ay aming alay na awit po sa inyo. Ating ulitin. Kneeling and praying to you alone, worshiping you before your throne, seeking your face, telling your presence to grow. Yes, Lord, ito po ang aming nais sa aming mga buhay. It's my desire to offer an aroma of praise you inspire. And to the red times I am faithful to you. Oh Lord, remember that I love you. Still my desire is to please you. Sa uli mong pagkakataon, just to please you. It's my desire to offer an aroma of praise you inspire. Do the my desire is to please you. Yes, Lord, in our desire. Lord, hallelujah, hallelujah. Please you. Yes, oh Lord, we give you praise. Sa Panginoon, sampay ng idakay ng iwanan sa oras na ito. Salamat po muli sa pagkakataon na kami ay nagkasama-sama. Manalangin, Panginoon, ay dumulog sa iyong dakikang pangalan. Balit, Panginoon, bago Panginoon, gawain ito sa pag-umpisa, Panginoon, ng pagdulog namin, O God. Sama-sama po namin inilalapit ang aming mga sarili, minsan pa. Amen. Tawad sa lahat ng pang aming pagkulang at kasalanan na magiging hadlang upang di mo kami marinig sa aming pagsamo at pananalangin. Panginoon, patawad po sa lahat ng mga kakulangan, mga kasalanan ng aming mga sinalita at ginawa, mga kasalanan
nagbigay ng di kaluguran sa iyong harapan. Amen. Yung mga salita, mga kilos at gawa na di nagbigay ng kaluguran sa aming kapwa at lalo sa iyo, O Diyos, na nakakakita ng lahat ng bagay sa aming buhay. Tawad Panginoon. Salamat naman Panginoon sapagkat ikaw ay nagpapatawad Panginoon at salamat Panginoon doon sa iyong pangako na sinabi Amen. noon na kapag pinapahayag namin ang aming mga sala kami ay pinapatawad mo sa amin. Amen. Salamat po Ama at maging sa oras na ito Panginoon sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus at sa patnubay ng Santong Espiritu patuloy po kaming malapit at humihingi ng patnubay sa aming gagawin Panginoong pag-aaral ng iyong salita. Sa buhay ko Panginoon na magbabahagi ng iyong maigsing salita o God. Dalangin ko Panginoon na gamitin mo lang ang buhay na ito o God at hayaan mo Lord na maihayag ang iyong salita Panginoon ang may kaliwanagan Panginoon higit sa lahat yung pagsama ng banal na Espiritu siyang hinihiling ko Panginoon at ang salita mo lang kapangyarihan talagang ang maunawaan, makita Panginoon ng bawat isa ng pakikinig at higit sa lahat Panginoon hayaan mo Lord na ang iyong kapangyarihan Panginoon ang siyang maranasan ng bawat isa. Amen. Pag-aaral namin mamaya ikaw po patuloy na sumama at hayaan mo Lord ang iyong mga panalangin na nais mong marinig Panginoon ang siyang maidulog sa iyo God ang sagot mo Lord ang tiyak na kasagutan Panginoon ay makakamta ng bawat isa. Amen. Salamat po Ama o Diyo God ay tanggapin mo po yung lahat ng papuri lahat ng pasasalamat kalawalhatian at karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. At nakundihan ko at matibay na sanggalang. Verse 4. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kukunang mapagsik, huwag mo akong pabayaan. Verse 5. Panginoon, sa iyo ko'y nilalagak ang pag-asa. Hindi pang bata, ako ay sa iyo may tiwala na. At verse 6. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang sa akin ay mag-iingat, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Yahweh, pupurihin araw-araw. Pupurihin ang pagkabasa ng kanyang salita. Sabi nga dito, tayo po ay ito'y alam natin na laging ang narinig natin na ang awit ay sinulat at nalikha, nagawa, nasulat dahil ni Haring David. At ito'y makikita natin sa ating binasa. Ito'y pinamagatan kong Jesus Our Home. Kagabi, tinatanong ako ni Sister Joseph kung bagamat wala akong ma-prepare, ito yung pumasok sa kaisipan ko na si Jesus ang ating pag-asa sapagkat alam natin na kapag tayo tumatawag sa Diyos, tayo nananalangin, sino ba yung ating inaasahan na siyang sasagot talaga at tutulong sa atin? Ito ay walang iba kundi talagang ating Panginoong Hesus. At base sa ating pinag-aaralan, tayo ay sa Kanya humihingi ng tulong sapagkat alam natin na siya ang tumutulong. At sabi nga dito sa verse 2, siya ang sumasagip sa ating mga daing at gaya ng ating inaasahan na laging nakikinig at dumidinig sa ating panalangin. Lagi nating nasasabi ano ba yung mga bagay na mga kahilingan, mga yung ano tawag dito, hinaing, daing, ano bang mga uri pang tawag natin na pwede nating itawag sa mga pagdulog natin sa Kanya. Ito ay sa Kanya lang natin ini-address yung pang kung bagay na nakita rito, sabi nga sa ating pag-asa sa Diyos, kinakailangan tayo ay tulog. Habang tayo ay
umaasa sa Kanya, ito ay nai-express natin sa Kanya, naiipadama natin sa Kanya yung ating pag-asa sa pamamagitan ng paglapit nga, sa pamamagitan ng pananalangin. At habang tayo ay sabi nga dito sa ituloy natin, ikaw nawa ang muog ko, aking ligtas na kanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Ibig sabihin ay gaya ni Haring David na lagi nang sa Diyos umaasa. Ibig sabihin lahat ng bagay na kanyang kinakailangan ay sa Diyos na niya kinukuha. At habang siya ay umaasa sa Diyos, kinakailangan naman na andun ang kanyang pag-iintay. Ibig sabihin tayo, habang tayo nananalangin, naandun makikita naman natin at dapat nating maranasan na tayo ay mayroong paghihintay sa kung ano man ang ating hinihiling. Yamang inaasahan natin na ang Diyos ang ating tagapagligtas, ang Diyos ang ating kanlungan, at yung matatag na kublihan, ibig sabihin ay yung protection natin. Tayo ay sa Kanya, hinihintay natin to habang araw tayo, habang bawat oras, bawat minuto ng ating buhay, lahat ng ating mga idinudulog sa Kanya, ito ay ating inaasahan na mangyayari ito sa ating buhay. Naalala ko yung sabi nga ni Habakuk 1, di ba sabi, aakyat ako, lagi itong nababanggit pagka sa OPC, na kapag tayo nananalangin, laging inaabangan natin yung magiging resulta ng ating panalangin at hindi lang natin nabibigkas ng ating mga labi na pagkatapos ay wala na, nalilimutan na natin ang ating mga kaisipan. Ibig sabihin na andun yung ating pag-asa na sabi nga yung ako sa bantayan at hihintayin ko ang tugon ni Yahweh. Yun ang nararapat natin laging isaisip na may katyagaan tayo at may kasabikan tayo na iniintay natin yung mga magiging resulta ng ating panalangin sa Kanya. At yamang siya nga yung ating matibay na sanggalang, tayo nga ay naandun, yung pag-asa natin ay matibay na siya yung ating siya yung magkakaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan. Sabi nga dito sa verse 4, sa lahat ng masama, O Diyos, ako'y ipaglaban sa kukunang mabagsik, huwag mo akong pababayaan. Sabihin, ito yung proteksyon na ibinibigay ng Diyos na sa lahat ng bagay. Alam natin, tayo naman ay, sabi ko nga, ano bang mga bagay pa yung kinakailangan ng mga tao na hindi naiilangin. Samantalang lahat ay halos ay nababanggit na. Subalit ang iniintay nga, sabi ko nga, yung pagsagot ng Diyos, ito ang isang bagay na napakahalaga sa ating mga mananalangin. Yung magkaroon ng katuparan yung ating mga idinudulog sa Kanya. At may isang bagay ako na nakita, yung dalawa, hindi babanggitin ko pa, pero isang napakahalagang maunawaan natin na kung yung sikreto ni Haring David, kung bakit ba siya ay yung parang yung ganung kalapit sa Diyos. Ibig sabihin, kung natatandaan natin, si Haring David ay nagkasala, di ba? Ito'y lagi sa bawat mga katuan naririnig natin. At may nabasa ko, hindi ko lang matandaan na ang sabi nga, kung sino daw ang nagkasala, siya ang sisingilin. Amen. Usahan ng Diyos. Pero hindi ba natin nakikita? Ako'y nagtanong sa bakit si Haring David ay nagkasala, pero bakit ang nanagot ay hindi mismo siya ang yung sarili niya? Hindi siya ang namatay. Hindi siya ang kung ano mang ginawa sa kanya. Kundi mayroong sumagot sa kanya, yung sumalo. At ito ay yung, di ba, alam natin na yung kanyang namatay, yung anak niya, diba? Ganun ka, sabi ko, yung kung ating masasaisip lang sa ating kalooban, sa ating sarili, yung mapapagsikapan natin na tayo talagang ganun kalapit. Ibig sabihin, ang Diyos ay ganun kalapit sa atin.
alam natin, ibig sabihin, ang ating mga sarili, hindi malalaman natin na tayo ay malapit sa Diyos. Pero yung Diyos, kung malalaman natin kung gaano siya kalapit sa atin, lahat halos ng ating mga pananalangin, ito ay, sabi nga, 100% talaga na sasabihin na walang mamimintis at itong lahat ay magkakaroon ng kasagutan. At ang sabi nga rito, kaya nga, Jesus is our hope. Kinakailangan ang lagi na nating may isa-isip na ang ating pag-asa lang ay talagang sa Kanya lamang, kaya sa Kanya tayo dumudulog. Doon sa verse 5, Panginoon, sa iyo ko'y nilalagak ang aking pag-asa. Ito na nakapokus yung ating pamagat ni Sister Joseph. Maliit pang bata, ako ay sa iyo, may tiwala na. Ibig sabihin, tayo nung bata pa, hindi naman ito talaga buo nating naranasan. Pero bilang isang anak na umaasa sa ating magulang, ibig sabihin ko, yung kung ano yung promise ng magulang sa atin, kapag tayo may hinihingi, di ba tayo ay iniintay natin, ito nga yung sinasabi ko na iniintay natin na makamta natin yung ating hinihingi. Ganon din, tayo nagtitiwala sa ngayong kapanahon na tayo nung bata pa, iko natin ng maigi. Yung bata pa sa pananampalataya, ibig sabihin, ganon din tayo na umaasa sa Panginoon, at kung iniisip natin tayo ay matatag na, mature Christian mas lalo dapat tayong maging magtiwala sa Kanya at umasa sa Kanyang mga pangako na tayo hindi niya bibiguin sa anumang ating mga bagay na hinihingi, gaya nga nung nangyayari kay Haring David. At isa pang huli sa ating pagsasabi nga, verse 6, sa simula at mula pa, wala akong inaasahang sa akin ay mag-iingat, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Yahweh, pupurihin sa araw-araw. At bilang naman pagtugon sa ating mga inaasahan, ibig sabihin sa ating pagtawag sa Kanya, paglapit sa Kanya, bilang pagtugon naman na kaya nating gawin at nais niya, yung pagpupuri, ito kailangan ng makita naman sa atin habang tayo'y umaasa, sa Kanya natin inalalagak yung ating pag-asa, nando naman tayo ay magbabalik ng kapurihan sa Kanya at pasasalamat. Sapagkat alam natin na kapag kalooban niya yung ating mga dinadalangin, ito ay talagang nagkakaroon ng katuparan. At minsan, may mga bonus pa nga na kahit hindi natin ito ay nagkakaroon ng katuparan, ibig sabihin na ibigay. Kaya tayo ay nagpapasalamat, diba? Tayo may pasalamat, saka merong awit si Don Moen na yung thank you. May pinagpapasalamat natin yung mga bagay na kahit hindi natin pero tinanggap natin, ito ay dapat nating ipagbalik ng papuri sa Kanyang dakilang pangalan. At nga, kinakailangan sa pagkatapos natin, tayong manawa sa pananalangin. Ito lagi ang encouragement ang bawat isa sa lahat ng tumatawag sa Kanya, na laging ang ating pag-asa ay sa Kanya lamang. Dapat nating ilagak sapagkat alam natin na walang iba tayong maaasahan, walang ibang tutulong sa atin. Kung mayroon man tao na tumutulong sa atin, ito ay tulong pa rin ng Diyos. Ginamit lang ng Diyos taong ito para matanggap yung ating pangangailangan. Subalit ang naglagay sa kalooban ng para sa bawat isa ay ang Diyos na kung saan ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa ating mga buhay. Tayo ay dumako sa Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong dakilang pangalan.
at patuloy, Panginoon, na magagamit mo lang kami, Panginoon, para po maparuluguran ang iyo pong dakilang pangalan. Marami pong salamat, Lord, at hayaan mo, Panginoon, na sa bawat mga schedules, sa bawat mga dapat po namin mga gawin sa mga fasting, Lord, sa mga prayer, sa bawat schedule, Lord, ang aming pong dalangin, patuloy bigyan mo kami ng katapatan at patuloy, O Diyos, na hindi po namin ma-miss yung bawat mga schedule po namin, yung bawat mga task na pinagkalaw mo po or ni-assign sa bawat isa sa amin. Salamat po, Lord. Hindi po namin ang lahat na may mga sakit karamdaman, Lord, ang lahat po na may karamdaman sa kabuuan ng Jesus is Lord. Prato sa lahat ng bawat pamilya, ano man, Panginoon, yung mga sakit karamdaman, ito may physical, ito man, Panginoon, ay financial, at maging obvious yung sa spiritual. Lord, humihiling po kami, Panginoon, bilang isang pamilya na hayaan mo, O Diyos, na ang kagalingan na nagmumula sa iyo, maranasan mula Panginoon Jesus is Lord, prato at sa kasama, Panginoon, ng bawat mga pamilya po namin. Amen. Salamat po na katulad po ng aming pinag-aralan. Ikaw lang po yung tangi naming maaasahan. Ikaw yung po ang aming pag-asa ng aming po mga prayer request, Panginoon, ng ama ni Michelle Lugar. Patuloy, Lord, humihiling kami anuman yung sakit niya, Panginoon, anumang mga test na gagawin sa kanya. Lord, bigyan mo po ng katalinuhan, O Diyos, yung mga doctors, mga nurses, Lugar. Ano, O Diyos, na ito yung gamitin mo para mas lalo ka po niyang makilala sa malalim at kapamaraan ng patunayan mo sa kanya, yung Diyos na kanyang tinanggap, ay Diyos na nagpapalagaling at Diyos na tumutulong. Amen. At po sa buhay ni Arnold Monus, Panginoon, Lord, alam ko po, Panginoon, na may purpose ka kung bakit siya nagpositive. Sa templo, sa isang linggo, Panginoon. Lagi, Panginoon, may kasabi. Dinadala po lahat ng mga anak mong nakarinig na yung salita, Panginoon. Lahat ng naibagihan namin ng yung salita, Panginoon. Nandun ang kanilang kasabikan upang maranasan ang namin ipakitang presensya. Pakasasamahan mo po, Panginoon, lagi ang aming mga gawin. Tanghal, maidakila sa lugar ng JL Prato, Panginoon. Dinudulog din po namin, Panginoon, lagi sa aming bawat isa sa amin na tinawag mo, Panginoon. Nandun lagi, Panginoon, ang mga puso namin upang hanapin, Panginoon, ang mga kakapamilya namin, ang lahat ng tao po, Panginoon, na nandoon maibahagi namin ang mga nawawalang kaluluwa, muling manumbalik sa iyo po, Panginoon, na ikaw tanging pag-asa, ikaw lamang, Panginoon, ang nagbibigay sa amin lang ng iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Dinadalangin ang pamilya ni Brother Eddie Villanueva, ang kanyang buong sambayanan, Panginoon. Pag-ibig. Ano mang sitwasyong nararanasan nila, Panginoon, alam namin ito'y may kadahilanan. At alam namin, Panginoon, gagamitin mo pa ang kanyang buong sambayanan, Panginoon, upang mailaganap ang iyong dakilang Amen. Hapin mo sila sa anumang sitwasyong mayroon sila ngayon, Panginoon, laging ikaw ang maitaas sa kanilang mga buhay. Dinadalangin po namin lagi ang bansang Israel, Italia, Philippines, Panginoon. Lagi ang dalangin ng aming puso, Panginoon, panunumbalik ng bawat isa, Panginoon. Magpakumbaba po ang bawat isa. At ikaw lamang po, Panginoon, ang laging mailagay sa bawat puso. Maghari ka, anak mo, bawat isa, anak mong nilalang, Panginoon. Dinadalangin din po namin ng aming mga salita sa lahat ng aming mga LG, Panginoon. Pakasasamahan mo po, Panginoon. At sa lahat ng ministeryo, sa lahat ng gawain mo sa iyong templo, Panginoon, ang pagsama at paggabay ng iyong banal na Espiritu ay lagi naming maranasan. At sa bahay po. So Lord, sa atin pong pagtatapos, atin pong handugan ng isang pagpupuring awit ang ating mong Panginoon. Awitin mo natin yung chorus po ng handog. Okay po. Tayo ay magsitayong muli. Okay. Tingnan po natin sabay-sabay.
ang Pinakamapisay ang ang pinakamahal, ang pinakamahusay aking kilala. Buong puso't lakas at kaluluwa sa sa pinakamainamay karapat-dapat ka. Tanggapin nawa'y malugod sa sa aming mundo. Sa pinakamainamay karapat-dapat ka. O tanggapin nawa'y malugod sa aming mundo. Hallelujah, yes, O Lord. We give the greatest praise to you. Hallelujah. Lord. Yes, O Lord, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po, Diyos, o nahigit sa buhay at kalakasan, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Pagkakataon, Panginoon, na mag-aaral na yung banal na salita. Hindi, O Lord, makapanalangin, O God, salamat po, Diyos, sa lahat po namin mga pinalangin, dinulog sa iyo, Diyos. Alam po namin na ito po ay hindi nawawala ng kabuluhan. Alam po namin ito ay narinig niyo, Panginoon. At alam po namin, O Lord, na sasagutin niyo po ito, didinggin kung ito po ay naayon sa iyong kalooban, O God. Alam po kami na palataya at nagpapasalamat, O Lord, sa buhay ng bawat isa na nagpagal, Panginoon, sa umagang ito. Nakikita niyo po ang aming mga ginagawa. Alam niyo po ang aming mga puso. Kaya naman, O God, salamat po, Diyos. Salamat din po, Panginoon, sa iyong anak na ginamit, Panginoon, sa buhay ni Brother Tony. Salamat din po sa kanyang buhay, O Diyos, na patuloy mo po siyang nagagamit, O Lord. At salamat po sa mga salita, O Diyos, na pinagkaloob mo sa kanya. Namin narinig, tunay nga, O Diyos, na ikaw lamang po ang aming pag-asa sa aming mga buhay, O Diyos. Kaya naman lagi kami sa iyo magtiwala, Panginoon, at sa lahat ng aming gagawin, ikaw rin po lagi ang aming may taas, maging sa kanyang buhay, O Diyos, ang aming pong dalangin. Lagi mo siyang punuin, Panginoon, puspusin ng pananampalataya sa kanyang buhay, O Diyos, kasama ng kanyang asawa, sa buhay ni Sister Jess at ang kanyang mga anak. Panginoon, lagi mo po silang puspusin na yung banal na Espiritu. Pag-ibig ay lagi nilang maranasan, Panginoon. Ang kanilang mga nararamdaman, ano man po ang kanilang mga problema, ikaw lang po lagi ang magbibigay, O God, ng pag-aanan at pagtulong sa kanilang mga buhay. Maging sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming mga magkakapatiran, lagi mo po kami, Lord, ingatan, bawat isa sa amin. At lagi mo kami rin puspusin ng iyong banal na Espiritu, pagtitiwala, pag-ibig, pagkakaisa, Panginoon, ay lagi mo pong pagkaloob sa aming mga buhay. Dalangin ko rin po, Panginoon, na ang bawat isa, lahat ng pinili mo po, ng warriors, intercessor, ay magkaisa, Panginoon, at sama-sama na lagi, O Lord, na nakadadalo, nakikinig, at sama-samang dumadalangin sa iyo, Panginoon, pag kami po ay mayroong, O Diyos, ng mga ganitong gawain, O God. Tulungan mo po ang bawat isa na lagi pong pananampalataya, pagtitiwala, pag-ibig ay lagi naming maranasan ng lahat ng workers, leaders, Panginoon, ng Jesus Lord Prato, God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa iyo lamang po namin itinataas, O Lord, ang aming papuri, ang aming pasasalamat sa pag-ibig ng Ama, sa pagpapala ng Anak, at sa pagsama ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Hallelujah.